ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 9:05 sa aga. Sa Western Visayas, Panay Island, na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa Maasin watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of Sa expression. Office of Civil Defense naman po, balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa malabutan sang amon pagserbisyo. Diin kaman nga bahin sang kalibutan nagahatag kami sang katahuran. Maayong aga, good morning sa inyong tanan. Mga abyan, welcome sa isa naman ka edisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag Iban pa. Adlaw na kita karon sang Martes, Agosto 11, tuig 2026. Sa ginaandan, ulop na na kita tubtob alas 9:55 subong iyang aga sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon gikan sa aton nga rehiyon. Ako ang inyong alagad mga biyan, JP Hervas. Sa aton mga sukitag palamati all over Western Visayas, mga kauturan naton gikan sa probinsya sa Aklan, probinsya sa Antique, mga taga-probinsya sa Capiz kag Guimaras, pati na sa mga kauturan naton sa Negros Occidental, maayad-ayad nga aga sa inyong tanan. Ginatamyaw man naton sang isa ka ayad nga aga ang tanan nga mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagaupod sa aton nga pagpangalagad pinaagi online. Ang palatuntunan, balita, issue kag iban pa. Mabatian live sa 585 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo. Live man kita nga mabatian sa aton nga official Facebook page, ang Radyo Pilipinas Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Radyo Pilipinas. Kamusta na mga sitwasyon sa inyo tagsa ka mga lugar mga biyan? Nagaulan pa bala sa gihapon? Diri sa syudad sang Iloilo may paghurugalom. From time to time medyo mabulubaskog pa ang hangin. Ibaloon natin mga biyan sa Pag-asa Iloilo ang bangin na weather conditions sa bugos ng Western Visayas. Ang kamustahon man naton ang ginabantayan nga bagyo outside of Philippine Area of Responsibility. Kag kung ano ang mangin epekto sini sa habagat nga mo naman ang nagadala sa mga pag-ulan diri sa Western Visayas. Standby mga abyan ha sa mga kultura naton malapit sa mga coastal communities.
Mga kultura naton gikan sa naituhay nga mga landslide and flood prone areas. Mag-check ana kita sa pinakuling update sa lakat sang panahon. Ibaloon naton with Pag-asa Iloilo mga biyan ang mangina sitwasyon sa mga adlaw kag sa mga masunod nga adlaw tubtob sa ila sini malabot sang weather forecast. Maupod naton mga biyan sa atong pagpangalagad sa piyak nga linya of Ma'am Leonor Silvestre sang DOST Pag-asa. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello, good morning. Muna yung aton latest weather update para sa karon nga adlaw sang Tuesday, August 11, 2026. Southwest monsoon na nag-a-apekto sa may Luzon, and then may ara kitang ginamonitor nga isa ka tropical storm nga may international name Pelo nga yara sa sagwa sang ating Philippine Area of Responsibility. And as of 3 a.m. kaginang aga, orihin na sa platan nga ang iya sandro ay yara sa may 3,355 km east of extreme northern Luzon. May maximum sustained winds nga 85 km per hour near the center, kag gastanas nga up to 105 km per hour. Ang iya hulag ay pa east-northeastward at 25 km per hour. So, ang ini nga bagyong ginamonitor natin ay wala man ni siya direktang apekto sa aton kag base sa iya hulag or iya movement ay papalayo man ini sa aton nga Philippine Area of Responsibility. And then diri naman sa Western Visayas ay mag-experience siya kata sa magulugal umon tubtob magalumon na kalangatan nga may mga posibilidad sa mga isolated mga pag-ulan pangalatog panago o tuga sa mga localized thunderstorms. Makasarangan tubtob makusog naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon southwest nga magadala sa makasarangan tubtob mabalod nga kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 31 degrees Celsius ang adlaw na budlak gining alas 5:40 sang aga kag magatunod ini alas 6:10 karon sa hapon. Pag muna ang aton latest weather update, halin diri may Iloilo Taploy Radio Station. Ako si Leonor Silvestre, madam agad nga salamat. Ayun, Ma'am Leonor, thank you for emphasizing. Although may ara kita sa ginabantayan nga bagyo outside of Philippine Area of Responsibility, malayo ang chance ma'am nga magsulod pa iniya kay ang hulag niya sini east-northeast, Ma'am Leonor. Yes sir, malayo ang manubo ang chance nga magasulag pa siya sa ating nga par kay ang ihulag ay papalayo sa ating nga par sir. I see. Ma'am, talalo pang doon nga family sang nagligad nga simana nga ulan kag mabaskog nga hangin. May we know ang ining condition ma'am, tubtob subong sa Iloilo lang ini ma'am mabatsagan diri sa Western Visayas. Well, kung maobserbahan man natin, sir, ang mga pagulan sa bilog man nga, or ang mga hangin or gusty winds nga na-experience natin ay halos bilog man nga Western Visayas, sir. I see. Pero mas more on ang mga nakita natin mga pag-ulan, especially sa kagapon ay diri sa may ang coastal area sa province of Iloilo, sir. I see. Ma'am, with that, sa mga kautura naman naton nga nagalaom nga makabulad na sa ila sini nga mga humay, makapanumbalik na sa pagpalawod. May we know ano ang mangin panyempo sa masunod nga mga inadlaw san naton lauman nga magbalik sa normal ang aton sini nga panahon. Well, possible naman, sir, nga sa buwas ay improving weather naman nakita, sir. Ayun. Madamo nga salamat, Ma'am Leonor Silvestre, sa imong oras kag impormasyon. Welcome, sir, ka good morning sa inyo sa lawat. There you have it, latest update sa lakat sang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Medyo magurugal umon, gaga medyo maburbaskog pang hangin mga biyan nga lauman, subong iya nga adlaw sang Martes. Pero good news, bangod buwas nga daw, posible nga magbalik na sa normal mga biyan ang panyempo diri sa Western Visayas. Pero sa gihapon mga biyan, padayon kita nga maghalong padayon nga mag-monitor sa update sa lakat sang panahon na ginadulong sa aton sang Pag-asa. Kung
feeling nyo daw hindi pa safe magpalawod, hindi pa okay ang sitwasyon sa kadagatan sa mga magagmay naton nga mga mangingisda, hindi na mag-risgo pa. Sa ato naman nga mga mangunguma, kabay nga nang observe ninyo sa gihapon ng mga panugyan sa Department of Agriculture, ang mga binhi ka mga importante nga mga pagkabutang sa inyo sining kumahan. Make sure nyo anay nga napabilin sa mas safe nga lugar samtang wala pa nakapanumbalik ang sitwasyon nga normal. Alas 9:15 na sa aga. Sa atong pagpakalagad subong adlaw sang Martes, isa ka Iloy gikan sa syudad sang Pasig. Ang iya bata mga biyan may ginadala nga balatian. Nagakinahanglan nini sang operasyon sa iya atay. Kag subong nagapanuktok sa tagipusoon sang tanan nga mga makabati sang ila istorya. Nagalaom nga mabuligan sila nga makabiyahe sa pungsod India. Kung sa diin hiwaton mga biyan ang operasyon sa iya sini nga bata. Ibaloon ang ilang istorya mga biyan sinig lamang madugay. Pakigangutan naton sinig lamang madugay mga biyan ang Iloy nga siya Mama Maria Veliadin Osano. Kagibaloon naton mga biyan paano bala makapalabot sang bulig sa ila. Kagang iya sining pagpasalamat bangod as of this time madamo sa mga estranghero kag mga malapit sila sining nga pamilya ang nagatanyag sa nga serbisyo, mga produkto para mabuligan ang iya sining nga bata. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 9:10 sa aga. Dugang nga mga impormasyon kagang istorya sa pamilya Osano aton nga patpaton pagkatapos lamang sang malipot nga pahanumdum. Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintaying tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Good. Sikulan natin. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahaba ang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagungdong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bububuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras
na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:19 na sa aga sa gihapon, nagapamatika mo sa pagpangalagad sa programa Balita Isyu Kagiban pa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Biglang luminto. Mga biyan, as mentioned earlier, mangingkupod naton sa aton nga pagpangalagad subong iya nga aga ang isa ka iloy gikan sa syudad sang Pasig nga nagapanuktok sa tagipusoon sang tagsa-tagsa. Agud nga mabuligan ang iya sini nga bata para sa iya natalana nga operasyon sa atay. Kaupod naton via Zoom si Ma'am Maria Welia Den Osano sa nga Pasig City, Iloilo para ipaalinton sa aton ang ila sini nga sitwasyon kag ang iya sini nga punugyan para buligan ang iya sini nga bata. Ma'am Welia, mayong aga gid and welcome sa pagpangalagad sa programa Balita Isyu Kagiban pa. Ngayong aga po, sir. Ma'am, for those nga first time mabatian ang istorya sa inyo sini nga pamilya, una kita, sino bala ma'am si Ma'am Maria Welia Den Osano kag ano bala ang sitwasyon sang imo sini nga bata? Ako po, nanay ni Casey Osano nga may sakit sa bilya atresia. Mhm. And ikapila mo ni siya ma'am nga bata, Ma'am Welia? Ika-tatlo ko, sir, nga bata, sir. I see. Sang san ma'am na monitor o kung nakitaan nga may ginadala nga balatian ang imo sining bata nga si Baby Casey? Na-diagnose po si Casey sang January 31, sir. I see. Na-confirm ni Doc nga bilya atresia ya. Mhm. Sakit na, sir. Sa mga hindi familiar sa nga balatian ni Baby Casey, ano bala ma'am ang ginabatsyag sini ining bilya atresia? Ang bilya atresia, sir, ang bile duct sang bata ko, waay waay sa ano tawag, nag-deform sa hindi sa hindi mag-digest ang iya ginakaon. Bali ang ataya, hindi waay sa sorry, sir. Mm. Waay sa function. Mhm. So baga ma'am, may kabudlayan sa pagtunaw siyang iya Oo. sining ginakaon kag anong epekto Sir. sini ma'am sa adlaw-adlaw niyang pagpangabuhi ni Baby Casey? Ang sitwasyon sa bata ko, subong naga-yellow ang iya mata, lawas, ang iya nga higko, indit nami, Mm. indit normal, sir. Tanan indit tanan normal. Mm. Pero ma'am, napalabot man bala sa nga doktor kung ano ang posibleng solusyon sa sining balatian ni Baby Casey? Ang kinahanglan, sir, nga baka doktor naman sa bilya gastro ni Casey, Mm. kinahanglan nga i-urgent liver transplant sa si Casey, Doc. Kasi hamba ni Doc, sampang nagabuhay, nagadako ang tiyan ni baby, sir. I see. Dugang pagid ang infection sa iya lawas, sampang hindi pa sa liver transplant, hindi mapaktan, basi dula sa amon. Mm. Ma'am, may we know pila ang ginatanaw nga posible gasto kag diin hiwaton ang ining operasyon the moment nga may ara na kamo siyang matipon nga budget para sa iya sining operasyon? Ang quotation po, sir, sang iyang operasyon mga around 2M tanan nga gasto sundo, sir, pati sa liver transplant, accommodation sa India, good for 3 months, sir. Mm. Tapos airfare nga back and forth. Tapos ang 100K para sa uli namon
nga mga bulong I see. So, operate. madako-dako ma'am ang pondo nga kinahanglan ninyo matipon to ensure nga mangin madinalagon man ang operasyon ni Baby Casey. As we speak, Ma'am Welia, may we know pila na ang natipon ninyo nga pondo, kag ano pa kadako ang kulang para nga matigayon ang ining operasyon? Almost 50K thousand na sir na likam namon sa buong nga funds ni Kisim. Dako pag hindi kinala namo para ano kami, makaluwas na kami pa India. Ayun, so mga more or less mga 90% pa sang kinahanglan nga pondo ang wala sa inyo right now. Talo pang doon, Ma'am Welia, nga madamo sa mga nagapalabot sang mga bulig, no? Mga nagatanyag sa ila sini nga serbisyo, produkto para nga makabulig sa pagtipon sang pondo. Ano ang inyong masiling anay, ma'am, sa mga kauturan naton nga mga nagatanyag sa ila sini nga serbisyo, nagabaligya sa mga produkto kag ang porsyento hatag para kay Baby Casey Usano? Pasalamat ko kay Sir Jay sa iya nga produktor nga tugyan para kay Casey sa iya nga pagbulig ka namon natagaan sang maka ano kami sa iya nga liver transfer makatipon sa every pack nga baka sa iya nga padak may 50 pesos para kay Casey. Dako gid nga pasalamat ko kay sir sa iya nga pagbulig sa amon. Ayun. And we look forward, Ma'am Welia, nga madamo pa sa mga kasubong ni Sir Ruel ang magpalapit sa inyo para magbulig sa pagtipon sa pondo para kay Baby Casey. May mga mensahe ikaw, ma'am, sa mga kauturan naton nga interesado, luyag, nga magpalabot sang bulig. Paano ba na makapalabot sang bulig sa inyo sini nga pamilya? Nagpanaktukid ako sa maluluon nga mga tao nga kung pwede nga pangayo ko bulig ka ninyo para sa bata ko maluwas sa iya sakit nga pagkingalanglan nga maoperahan sa dayon at gani makalakat kami urgent sa Manila pag diretso na kami pa-India para ma-operahan sa dayon. Okay? Hindi siya mapaktan nga mas ka na ng oras pagtula sa kanamon. Hindi pa kaya magbubulig sa mga tao nga. Mas ka piso-piso lang makatipon para sa iyang pang-operasyon. Salamat ganin ninyo. Ayun. Ma'am Welia, we look forward nga madamo sa mga kauturan naton ang magpamati kag magasabat sa sining panawagon sa inyong nga pamilya, and we look forward man nga kaangay sa nga iban nga nakapalabot na sang bulig o tandugon man ang balatsagon sa pila ka mga kauturan naton diri sa syudad kag probinsya sa Iloilo kag kutob sa malabutan sa aton sining nga pagpangalagad nga makapalabot man sa bulig sa inyo sining pamilya. For the information sa aton sining mga kauturan, iga-flash naton sini lamang madugay ang mga bank account details or account details kung sa diin kamo mahimo makapalabot sa bulig, no, sa pamilya Usano, particularly for the operation ni Baby Casey. Ma'am Welia, ma'am, madamo gid nga salamat, and we look forward nga mapamatian sa aton sining mga kuturan kag matabangan, no, ang sitwasyon sa imo sining bata nga si Baby Casey. Ang imo sini ma'am hatag nga mensahe sa aton sining mga tagpramati before we let you go. Salamat kid sa nagapamati sa Radyo Balita. Mabuligan nyo mga kami para sa bata ko. Kay Sir, salamat kid kanimo sa pag-interview ka na ako. Kay Sir Jay. Ayun. Ma'am, sa mga
alang-alang no magpadala sa ila sining nga pondo or via bank or via online nga transfer sa mga kultura naton iyang may kwarta pero nagkaduha nga magproseso online. Sa diin mahimo makapadulong para makapalabot personal sa nga ila sini nga bulig sa inyo. Pwede mo sir direct sanda sa sir sa Pasig LGU sir. Pwede man dito. So, sa Pasig LGU no sa inyo naman ma'am nga puluyan, I don't know if you are okay nga magbisita man sila mismo sa inyo sini nga balay dira sa syudad sang Pasig. Oo, sir, pwede kit sir. Anong address nimo ma'am? Barangay Manit Pasig City sir, sa Sitio Riles kami sir. Ayun. Sa mga kultura naton ha, you may course through sa inyo sining nga bulig sa Pasig City LGU para sa operasyon ni Baby Casey o kon personal nga magpadulong sa lugar sa nga pamilya usano dira sa ila sining syudad sa nga Pasig. Again sa mga kultura naton nga luyag magpalabot sa nga bulig para sa pamilya usano, mahimo gid nga magpadala sang inyo sining bulig pinaagi sa mga masunod nga cash details mga biyan or our bank account details no. Pagalawagon naton ang GCash number ni Mama Welia. It's 0948-046-2251. Again, 0948-046-2251. Si Mama Welia nagapuyo sa Barangay Manit, Sitio Riles, Pasig City, Iloilo. Kagkabay sa aton sining nga mga kulturan, ang inyo sining hamili nga bulig ang dakugin nga bagay nga ginapasalamatan sang pamilya usano, and we hope no nga through you matigayo naton ang operasyon ni Baby Casey no para nga magdako siya nga normal kag malayo sa peligro. Ma'am Welia, again ma'am, madamo gyud nga salamat sa imong oras kag impormasyon sa imo sining pagpakigbahin or pagpaambit sa inyo istorya. We pray for the successful operation ni Baby Casey, and we pray for strength gid para sa inyong pamilya. Yes sir. There you have it mga biyan, si Ma'am Welia Denosano, ang iloy ni Baby Casey, who was diagnosed mga biyan with biliary atresia, isa ka seryoso nga liver condition sa mga kabataan, sa diin ang ila sining bile ang hindi naga-function sang husto. Ang ini nga damages sa iya sining atay ang mahimo nga mag resulta no sa paggadula sa iyang kabuhi kag hindi maayong pagdako sang iya sining lawas. And again mga abiyano, ang ining operasyon nagakinahanglan sa medyo dako-dako nga pondo, 2 million pesos, and right now 50,000 pesos pa lang ang natipon sa pamilya usano, and we look forward nga pinaagi sa inyo na tigayon naton nga malabot ang target nga 2 million pesos para sa operation ni Baby Casey Osano. Alas 9:33 sa aga. Again, sa mga may bulawano ng tagipusoon, mahimo gid nga magpadala sa number nga 0948-046-2251 o kon sa GoTime nga 01708458137. Ang first nga number o account details nga hatag naton mga abyan, das GCash. Ang second, which is 01708458137, GoTime mga abyan. I-plastar lang naton mga biyan sa di lamang madugay no, i-flash naton sa screen para makita nyo gid ang detalye no. Parihog lang screenshot sa mga kultura naton nga naga plano iya nga magpalabot sang bulig. Again, the operation will be conducted sa India mga abyan. The reason ko nga dako gawa ang gasto para sa sining nga operasyon.
urgent ini katama kung na dapat nga maubra gila yun. Iti the longer nga mag-tiner nga amo sini ang sitwasyon ni baby Casey, o posible nga maglala mga biyan ang iya sining kinasuprer nga balatihan. So i-flash lang natin mga biyan sa screen ang picture ni baby Casey, kaga subong man no ang account details o para nga mabuligan ang pamilya Osano sa ila sini iyang ginapangamuyo nga operasyon para kay baby Casey Osano. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:35 sa aga. Makita mo biyan sa aton nga screen right now ang graphics nga gina-preparar sa ang pamilya Osano. At the same time, mga detalye mga biyan ha, sa ang ila sining bank accounts para sa mga luyag nga magpalabot sa bulig. Sa gusto nga mabatian kag mahibaluan ang dugang nga detalye may kantanan sa impormasyon sa pamilya Osano, mahimo man magbisita mga biyan sa Facebook account ni Mama Welia, Maria Welia Den Osano sa Facebook. Makita mo man dira sa atong screen ang pangalan sa iya siming Iloy, kagang iban pa nga detalye may kang tanan sa balatian ni baby Casey. Alas 9:36 na sa aga, sa iban pagid naton nga balita mga abyan. Target sa mga mga kabayan sang Hybrid Rice Model Farm Project sa Department of Agriculture Western Visayas na malabot ang 8 metriko tonelada ka hektarya nga ani subong wet cropping season. Ang Hybrid Rice Model Farm Project nagasakop sa kabusan nga 1,000 ka hektarya kag ginapatuman sa mga banwa sa Ahoy, Concepcion, Igbaras, Pavia kag Saraga sa Iloilo, pati na sa banwa sa Kulase, Hamtik, Patnongon, San Jose kag Sibalom sa Antique. Sino kay DAWV Field Operation Chief kag Rice Program Focal Person Ryan Rasgo, mahimo makalabot sa 6.5 tubtoba 8 metriko tonelada ka hektarya ang ani sa wet season, kag 8 tubtob 10 metriko tonelada naman sa dry season pagi sa husto nga hybrid rice technologies. Kabahin sa pagpatuman sang sini nga programa, ang mga manguma gintuduan angon sa paggamit sang soil testing, husto nga pag-abuno, integrated pest management iban pa nga climate smart farming practices. Ginagamit man ang mga digital tools para sa pag-monitor sa peste, farm activities kag production data. Magabulig ba ng ahensya sa mga manghuma sa pag-ani kag post-harvest stage sini? Pinagi sa programa ginalauman sang DA nga mapataas ang produksyon kag kita sang mga manghuma sa aton nga rehiyon. Samtang formal lang nga ginbuksan ang ikapito nga halad kay Kanglaon. Nagbukas na sa syudad sang La Carlota ang ikapito nga halad kay Kanglaon matapos ang isa ka tuig nga pagpahuway bangod sa nangin pag-alboroto sang bulkan. Ang karong nga tuig nga selebrasyon may tema nga Celebrating Nature, Protecting Our Future, liwat kagin pasakupan sa mga banwa kag syudad sa palibot sang bulkan. Magluwas mga biyan sa syudad sang La Carlota nakisadyaman sa aktibidad ang mga banwa sang Murcia kag La Castillana, pati na ang mga syudad sang San Carlos, Bago kag Canlaon sa Negros Oriental. Nakip sa mga aktibidad karong nga tuig ang performance sang local drum beaters kag pagpakilala sa mga nagapapili bilang masunod nga suta kag diwata sang Kanglaon. Kadungan sang pagsinadya giningganyo ang publiko nga magbuligay para mapanubli pa sa masunod nga henerasyon ang mga bugay nga dala sang bulkang Kanlaon. Samtang magapasundayag sang farm kag food tourism potential sang Bacolod kag Negros Island,
ang syudad sang Bacolod bilang host sang 10th International Farm Tourism Conference sa 2027. Ginpahayag gini sa pagbisita ni International School of Sustainable Tourism President kag Anay Tourism Secretary Mina Gabor sa Bacolod City Government Center. Ginalauman nga magtipon sa konferensya ang mga manguma, farm owners, tourism practitioners, opisyal sa gobyerno kag international delegates para magbinayluhanay sa ideya sa sustainable agriculture kag farm tourism. Nakip sa lauman nga i-highlight ang organic agriculture, food kag wellness samtang mayaraman sa exhibition sa lokal nga produkto kag mga innovation. Ginalauman sa Bacolod City Government nga ang pagtililipon magabulig sa pagpromote sang lokal nga negosyo kag pagposisyon sang Bacolod kag subungan sang Negros Island Region bilang farm tourism destination. Ang konferensya mga biyang target nga hiwaton sa bulan sang Pebrero sang masunod nga tuig. Oras sa Radyo Pilipinas alas 9:40 sa aga. Sa aton nga pagpanumbalik, dugang balita nasyonal ang aton nga igapalipot sa inyo pagkatapos lamang sang malipot nga pahanumdum. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. O, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagungdong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bububuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Nido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, 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 alam ko nakakapanik. Pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar nyo. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:43 na sa aga sa gihapon nagapamati mo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. This time mga biyan sa aton nga Balita Nasyonal. Balita Nasyonal. Ginsumite na sa Department of Budget and Management ng DBM kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang proposed 7.2 trillion pesos nga National Expenditure Program para sa fiscal year 2027. Ginanunsyo sa Malacanang pinagi kay Presidential Communications Office Undersecretary and Palace Press Officer Claire Castro nga ang budget secretary nga si Kim Robert De Leon ang nag-turnover na sa proposed 2027 NEP sa kay Presidente Marcos nga nagahatag prioridad sa edukasyon, healthcare, livelihood, national security kag community empowerment in line mga biyan sa tema sang administrasyon nga people-centered growth for an inclusive and resilient future. Ang proposed expenditure program nagatuyo nga ma-maximize ang paggamit sang public fund o pondo sang publiko pinagi sa pag-improve sa mga government services
kag paghatag sa mas madamo nga trabaho sa mga Pilipino. Ang ining National Expenditure Program naman ang natalanang igasumite sa Kongreso subong adlaw para sa ila sining deliberation. The Department of Budget and Management is also scheduled maghiwat mga biyan sang press briefing subong iyang adlaw sang Martes agud maghatag sa mga detalye angot sa ginadusong nga mga National Expenditure Program. Samtang sa iban pagid nga balita, ginpahamtang ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. bilang bag-o nga tiglikom sang Department of Health, si Dr. Edwin Mercado, nga magatalos naman kay outgoing Secretary Jose Brexa Pujalte Jr. nga nagbiya siya sining pwesto due to health reason. Si Mercado mga biyan na nagaserbe nga acting president kag chief executive officer sang Philippine Health Insurance Corporation kung PhilHealth. Nadagadala sa mga kaginalauman nga magdala sa DOH sa mga dekadang eksperyensya sa iya sining healthcare management, health financing kag universal healthcare. Maluduman siya ang ginpahamtang bilang pinuno sang PhilHealth sa Pebrero 2025. Antes ang iyang pagpangalagad sa PhilHealth, si Mercado ang nag-uyat sa nanaytuhay nga mga leadership position sa healthcare sector. Nagserbe siya nga medical director sa Daniel O. Mercado Medical Center halin sang tuig 1996 to 2000. Kag nangin presidente kag CEO sang pila ka mga ospital halin sang 2000 tubtub 2016. Nagserbe man siya nga consultant sang Asian Development Bank kag sang Zwilek Family Foundation. Kag nangin kabahin man sang Department of Health Strategic Advisory Group for Universal Healthcare Implementation. Siya nakalabot mga biyan o kung nakaangkon sang Doctor of Medicine degree halin sa University of the Philippines, Manila. Nakakompleto man siya sang Master of Medical Sciences in Global Health Delivery sa Harvard Medical School kag Master's degree in Hospital Administration halin sa University of North Carolina sa Chapel Hill. Samtang gin-appoint naman ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. si Dr. Beverly Lorraine Ho bilang bago nga presidente kag CEO sang PhilHealth na magabulos naman kay Mercado. Si Ho ang karon nagaserbe bilang Chief Health Officer sang Ayala Healthcare Holdings Incorporated kag nag-uyat man sang pila ka posisyon sa DOH sadto. Sa DOH ang nagserbe bilang Undersecretary sang 2022 kag Assistant Secretary from January 2023 to January 2024. Siya ang nagserbe man nga Deputy Spokesperson sang Department sang Marso 2020 tubtub Disyembre 2023. Ginpangunahan man sini ang DOH Health Promotion Bureau kag Disease Prevention and Control Bureau kag nagserbe bilang Special Assistant to the Health Secretary for the Universal Health Coverage. Si Ho ang nakaangkon sang Doctor of Medicine degree halin sa University of the Philippines, Manila kag Master in Public Health from the Harvard T.H. Chan School of Public Health. Nag-graduate siya nga cum laude with a Bachelor of Science in Biology halin sa University of the Philippines, Diliman. Nagip sa mga recognition o kung pagkilala nga nabaton ni Ho ang Leadership Award in Public Health Practice halin sa Harvard T.H. Chan School of Public Health sa tung 2024 kag ang 10 Outstanding Young Men Award sang tuig 2022.
Kag sa tapusang balita nasyonal. Nagpatawag si Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon sang aga sang isa ka situation briefing kaupo ng mga miyembro sang gabinete sang Malacañang para hibaluon ang epekto sang habagat kag maghatag sang gilayon nga direktiba sa pagresponde kag paghatag sang bulig sa mga lugar nga naapektuhan. Nagtambong sa briefing sa Executive Secretary Ralph Recto, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DILG Secretary June Vicrimolya, DPWH Secretary Vince Dizon, kagiban pa nga miyembro sa gabinete. Kinpatpat sa ila sini nga pagsinapol ang pinakulihi nga sitwasyon sa mga komunidad nga napektuhan sa mabaskog nga pag-ulan kag pagbaha bangod sang pagbaskog sang habagat. Kabahin man sa briefing ang parang nga pag-monitor sa administrasyon sa sitwasyon sa panyempo kag sa pagpatuman sa mga tikang sa gobyerno para sa mga apektadong komunidad. Nagpagawa ng Malacañang sa Memorandum Circular Number 23 na nagpasugot mga biyan sa pagpatuman sa work from home arrangement sa pila ka mga opisina sa gobyerno kag paggamit sang alternative learning mode sa mga pampubliko kag pribado nga mga bulutuan. Giinpermahan man ni Executive Secretary Ralph Recto sa gahom ginhatag ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang Memorandum Circular Number 123 matay sa rekomendasyon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Pahayag sa nasambit iyang Memorandum Circular mga biyan ang pagpatuman sa extended nga work from home arrangement sa pila ka mga lugar sa pungsod sa mga adlaw sang Martes bangod sa padayong epekto sang habagat. Under Memo Circular Number 124 mga biyan, wala sa gihapon sa opisina sa mga kontrabaho sa mga opisina sa gobyerno sa baylo igapatuman ang work from home arrangement halin sa mga probinsya sang Zambales, Bataan kag Occidental Mindoro. Ang mga ahensya naman nga involved sa pagdulong sa mga basic and health services, disaster preparedness kag response, kagaban pa nga mga vital services ang mga padayon sa paghatag sang ilatag sa ka mga serbisyo. So again mga biyan subong adlaw sa Martes may 3 pa ka probinsya, Zambales, Bataan kag Occidental Mindoro ang ginpanugutan nga magpatuman sang work from home arrangement ang mga opisina sang gobyerno kag alternative learning mode naman para sa mga bulutuan. Alas 9:52 sa aga, wala kita sang oras nga nabilin sa aton sining nga pagpangalagad. Dadig lamang kuto ang aton nga edisyon sa bunga adlaw sang Martes, Agosto 11, tuig 2026. Sa ngalan sa akon mga katuwang teknikal, Mr. Rochelle Jones Otero sa studio, kag Mr. Jeffrey Bitita sa transmitter. Ako naman ang inyong inalaga, JP Herbas. Madamong kasalamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil